Magandang araw mga kaibigan, at dahil linggo na naman ngayon, December 17, 2023, ang pag-uusapan natin dapat ay tungkol sa Biblia, pero dahil linggo ay ginagamit naman sa religious activity ng karamihan, ay tungkol pa rin sa religion ang ating pag-uusapan, pero hindi na ito sa Biblia. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa kay Pastor Apollo Carion Quebuloy, na sinasabi niya na siya ay appointed son of God. Nai-stop niya yung mga earthquake, mga bagyo, dahil pag-aari nga niya lahat ang hindi lang planetang Earth kundi ang universe. Ganyan ang kanyang kapangyarihan. Pero noong November 10, 2021 ay na-indict na siya doon sa California sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, bulk smuggling. Kasi marami siyang mga co-accused doon, at sa ngayon ay nakakulong na doon sa US, sa particular sa California, at ang kanilang mga assets doon, mga perang pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ ay wala na, freeze na sa mga bangko, din na nila magagamit. At ang mga activities tulad ng mga pamamalimos, mga kung ano-ano mga ginagawa dyan sa kalye-kalye para magkapira, at pag iyon ay nalaman ng mga otoridad na may connection doon sa Kingdom of Jesus Christ na simbahan, bawal na, wala na. So wala na sila ngayon doon sa US, pinasara na, tapos na. At sa makatuwid, wanted na ngayon ng FBI si Quebuloy doon. Pero ito ay nung 2021 pa. Pero sa ngayon, biro mo, dito sa atin, VIP pa rin si Quebuloy. Actually, nung nag-birthday siya, ay nako, maraming dumalo, mga senador pa, mga VIP. Mga senador, mga congressman, pati nga siguro kaibigan niya si Presidente Rodrigo Roa Duterte dati, at nung panahon nga ng mga kampanya, nanghihiram si Duterte doon ng kanyang eroplano para magsakyan para mag-ikot-ikot sa Pilipinas. Yan. So kaibigang sanggang dikit talaga sila. Kaya pero alam na nila, hindi ako maniwalang hindi na nila alam ang mga nangyayari kay Quebuloy. Kasi itong mga kaso niya sa US, hindi lang naisulat sa mga dyaryo, na broadcast sa mga TV at saka sa mga radyo noong araw. Kahit nga dito sa Pilipinas, kahit mga taxi driver, alam ito. So wala bang delikadisa itong katulad ng mga senador na sinabunggo, senador, mag party pa doon? Wala pa silang delikadisa. Na ang kayamanan ni Pastor Quebuloy ay pinanggalingan ay masamang paraan yun, dahil exploitation. Ini-exploit niya yung mga bata, magpalimos dyan, at kapag hindi nakakuha ng kota ay sinasaktan, pinaparusahan. So ang
pera, ang kayamanan ni Kibuloy ay nanggaling sa masamang paraan, makikipag-enjoy ka pa. Mga senador, mga ano, ang perang galing sa masama pag nakipag-enjoy ka din, dinahawaan ka na ng kasalanan na yon. Diba? Saan ang ano nyo? Nag-enjoy ka dahil sa perang masama, pinanggalingan. Ayan, ngayon, dahil na nga sa gulo sa politika, itong gulo sa politika na sila-silang mismo tinatawag na unit team, mga partido ni Gloria Arroyo, partido ni Digong at partido ni Marcos, nag-unit team para talunin para manalo sa election. Ibig sila, nagkaroon sila ng kasunduan kung ano man yun na para manalo. Si Marcos na nga nang manalo at hindi nagtagal, nag-away-away na sila ngayon. Kaya ito na ngayon ang naging dahilan, ang gulo sa politika ng mga magkakakampi. Ngayon, ang damay-damay na. At ito, nahalongkat nagtaloy si Kibuloy ngayon. Ito na kaya si Senator Risa Hontiveros nagsampa ng resolution sa Senado na kailangan imbestigahan si Kibuloy. Pero doon naman sa US, sa November next year, 22 yata, ay talagang uumpisahan ng trial doon kay Kibuloy, whether nandun man siya o wala. Siyempre may sinasabing trial in absentia. Kung wala siya doon, di lalong kawawa. Walang puro sa complainant pabor yan. Ngayon, dito naman, imbestigahan lang siya sa Senado, papatawag in aid of legislation. Hindi yun trial. Pero masarap panoorin yan, siyempre. Pero siyempre marami pa si Kibuloy na dyan sa Senado, mga senador. Si Bato de la Rosa, si Tolentino, mga kakampi niya. Kaya nga parang ayaw nilang mga ito, si Robin Padilla, pero si Risa Hontiveros lang ang may gusto. Iwan ko lang kung matutuloy nga yan. Dahil kinukunta nga ng ibang mga senador, ayaw nila. At saka yung nagbabanta, may mga nagbabanta na mga mga retired colonel, mga general na magdi-destabilize kung gagawin kay Kibuloy, dahil pinagtatanggol nila yung isang kademonyuhan. Pero mo nang pinagagawa, ayan, meron pala siyang mga magagandang babae, kung tawagin ay pastoral. Yung mga pastoral, may inner and the innermost circle. Yan. Yung mga innermost circle, yan ang mga pinagaganda na mga teenager na mga gaganda. Yun ang nire-require na magkaroon ng sex services sa Son of God. Ayan. Sex service, Ayan. Tapos yung iba naman ay gagawing mga cook, taga-paligo niya. Biro mo, parang maliligo, paggising sa umaga, papaliguan nila si Kibuloy. Siyempre, sasabihin na Lord, malinis na po ang ari ng mahal na anak ng Diyos. Parang sa sine yun may napanood akong sine pinapaliguan yung prinsipe. Sabi ng mga pagkataas, Lord, the royal penis is already clean. Ayan. May napanood ako niyan. Ganon. Papaligo papaligo at mamasahihin kung ano. Iyon ang
So, talo pa niya si King Solomon si King Solomon, bagamat 1,000 na mga babaeng asawa, walang sinabing nagpapapaligo si King Solomon sa kanyang mga asawa. Wala. Pero si Kibuloy, hindi naman asawa. Pero ang lahat ng magustuhan. So, siguro kung bilangin ang mga babaeng nakipag-sex si Kibuloy, malapit na sa kay King Solomon. At kung hindi natin ito kung hindi siya makukulong, baka malagpasan pa niya si King Solomon. Kung ano lang, kung ilang babae ang kanyang na-rape. Rape na ang tawag dyan. Din ang investigasyon sa Senado. Masarap to. Ihanda na inyong mga soft drink, kape at popcorn para habang nanonood kayo ay busog. Busog o nag-i-enjoy ang inyong lalamunan. Maraming salamat po. Sana huwag nyo akong kalimutang i-follow, like, comment at share. At sa aking YouTube channel na i-subscribe ang Stories of Uncle Paeng. Salamat po.